Psalm 86, verse 11. Psalm 86, verse 11. Walang baril, ay, walang Bible. Dalo ng Panginoon, walang Bible. Meron tayong Bible dito. Ano ba naman yan? Psalm 86, verse 11. Sabay-sabay natin kung basahin sa verse 11. Go! Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir at ang special number. Dalahin ko Panginoon, o dalahin po namin Ama, na bendisyonan mo ang iyong salita upang magkaroon kami ng kagalakan at tibay ng pananampalataya. Sa magitan ng iyong biyaya, kami po tatayo na ipangaral o ibahagi ang salita sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo dahil libigang isa. Dalahin ko Diyos na pumagitna ka sa iyong mensahe, na buksan ang puso ang magikinig upang makita po nila ang iyong presensya. Anay, kumikilos ka sa bayan ko ng Samasyo at na marami pong maliligtas sa kaluluwa or thy grace. Gamitin mo ang mga members o yung mga iyong pong tinubos na member ng Gethsemane. Ganon din po sa Gethsemane Christian Baptist Mission sa Alicia, na kayo ng mga members doon ay mahamon sila sa mga preaching na nasign po doon na yung lingkod, na sila po ay magkaroon ng compassion to the lost. Ganon din po na marami pang maligtas sa kaluluwa sa Barangay Salvasyon. Nalain ko Diyos sa lahat ng dito ngayon Ama, na pagpalain ng bawat isa ko with thy grace. Dahil thy servant, ayaw ni mount natin, O Diyos. Wala akong kayang Panginoon magsalita kung tulungan kita ng biyaya. I pray, O Great Father, na hingga po siya ng kaaway at patawad sa amin ng gawang kasalanan. Ang mga kapatiran sa ibang bansa, sa Norway, Singapore at Hong Kong, I pray, Father, na nawa buksan mo ng puso, Panginoon, upang sa magitan ng mensahe may hatid sa kanila na sila po, O Diyos, ay magising. Na hindi po, Panginoon, na hindi gampanan ng bawat tungkulin ng bawat siya kung bakit kami iyong tinubo sa iyo upang iparating din ang mensahe sa mga wala sa liwanag. Nalain po Diyos, salamat sa pribilehiyo at salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Ulitin ko, Happy Father's Day, Padre di Pamilya. Yung mga young people na incoming pang maging tatay o nagpaplano mag-asawa, mag-observe muna kayo kung yung atat-atat. Kasi po ang mga tatay ay hindi po biro-biro maging tatay. Ito si Alex eh, gusto niya maging dalawang agad, hindi po pwede. Manligaw ka muna, Alex. Ha? Ang ating pong chapter 6:11 ng Psalmistang David, ang sayo po ng Bible, teach me thy way. Ha? Kaya napakahalaga mga kapatid ang instruction. Nung panahon ni David, ay si David po ay nakikinig sa Panginoon. Wala pong nakikinig na talunan. Lahat pong nakikinig, laging pagwawagi. Amen. Kaya mga kasundaluan nga, pag nakikinig sa instruction eh, laging pagwawagi. Sa mga estudyante na mag-aral sa school, pag nakikinig sa magulang, laging pagwawagi yan. Walang katalunan yan. Meron man sakaling mga mistakes of command of orders, pero maliit lang yun. Natin si part of a nature. Kasi we are not all perfect. Kaya meron din yung mali, pero at least nakuha pa rin yung target na tagumpay. Kaya hindi po tayo talunan pagdating po sa pagtuturo. Kaya hinahamon po tayo ng Panginoon na magpaturo tayo sa Panginoon naman, upang yung paglakad natin sa pamumuhay Kristiyano ay lagi nasa katotohanan o nasa katwiran o nasa panig po ng direksyon ng Diyos. Kumusta naman ang ating buhay mga kapatid? Kaya, ang sabi ko, teach me thy way. Oh Lord, I will walk in thy truth. Yung truth, magkaiba yung truth ng worldly at saka yung heavenly truth. Pagbasahin mo ang batas, nakopyarin mo yung mula sa taas ang katotohanan, pero yung truth mayroon sa lupa, nahaluan na. Okay? Intindihin niyo kung sinasabi ko. Yung truth na mayroon sa lupa, magkaiba po yung truth mayroon sa langit. Dahil yung truth na mayroon sa langit,
divine truth. Yung mayroon sa lupa, hindi po divine. Ha? Magkaiba po yung truth mayroon sa lupa, magkaiba rin po yung truth, divine truth. Nasantuan, na Diyusang na kinagpaiso. Kaya sa DJ, kinapunto nito ay hanggang na Diyusang. Kaya tayo mga tao na sa lupa ay nangungupya yung batas ng Diyos. Pero ang karamihan ng batas natin nahaluan na po mga kapatid. Ha? Kaya mahalaga po ang God's direction, God's control, o command ng Diyos. Itong mga teacher, hindi sila pwedeng magturo without wisdom. Kaya magkaroon po ang difference ng wisdom at saka yung knowledge. Ha? Baka sabihin yung parehas, hindi, magkaiba po. Iba po yung definition ng word definition. Yung wisdom at saka knowledge. Yung knowledge po, gathering of the facts. Yung wisdom, yung application. Yan, ito yung biblical term. Application is wisdom. Katulad dyan, si Solomon. Ha? Pagdating sa wisdom ni Solomon, binigyan ng Panginoon ang knowledge. Pag-apply po, ayun po yung wisdom. Ayan. Kung alam natin ang Bible, ha? Kung 10 ang alam mo sa Bible, mayroong 100 items sakali. 10 ang alam mo, at ni-apply mo po yung 10. Ayun po yung wisdom. Ha? Ganyan. Kaya magkaiba yung application, ganun din po sa mga mekaniko. Hindi mo pwedeng matawag ng mekaniko, ha? Mekaniko sa pangalan, pagdating po yung pong actuality, ay dito makita yung kanilang wisdom. Ibig sabihin, yung pong pamumuhay, yung ating pong Christian life, ay magkaiba rin po yung ating pong paggawa o pagganap, yung pamumuhay Kristiyano, magkaiba rin po yun. Kaya, ito pong mga worldly wisdom na ayon sa Santiago, ay magkaiba rin po yung pong wisdom mula sa taas. Tingnan niyo po, example, yung wisdom sa lupa, pumunta ka sa sabungan, yung sabungan. Mayroon pong magaling na tatay, advisean niya yung mga anak. Anak, huwag kang manigarilyo, huwag kang iinom, huwag kang maglalakotsa, huwag kang pupunta sa walang kakwenta-kwenta. O tama naman, that is, to hear the instruction of the Father is good. Pagdating sa kanya, nasa sabungan, kahit hindi kumain ng tanghali, masaya sa sabong. Yung wisdom na natutuhan niya ba sa gathering the facts, ay magtugma yung mayroon sa kanya? Hindi. Ganun po yan. Kaya, mahalaga po tatay, na tayo muna ay isa pamuhay yung katuwaan ng salita ng Diyos, upang ang mga anak ay sila rin po ay, tularan nila yung ating mga hakbang, tularan nila ang ating kong ginagawa. Ganun na. Kung ikaw ang tatay, babaero, masabi mo sana sa lalaki anak, huwag kang maging babaero. Ikaw, masama sa Diyos yan, ayaw ng Diyos yung ganyan. Tapos ikaw, may 3 asawa, hindi pwedeng gano'n. Parang kayo, do not do what I do, but do what I say. Hindi gano'n ang Bible. Ang application na yung sinasabi mo, i-apply mo ng sarili mo. Sarili natin, mga kapatid. Ganyan yan. Hindi mo pwedeng sabihin mo kaya nga, itong mga sabungero, pagkain makalimutan nila sa tanghali, kahit malustay ang kanilang pera, mawala, masaya sila. Tingnan nyo, pag pumunta ka sa sabong, makikinig ka lang. Makita mo ang kanilang mga ngiti, makita mo ang kanilang sigaw. Ngayon, sinisigaw sila? Sino sa puti? Puti! Yan, yung gano'n. Di ba, brother, naranasan mo yun kaya? Sa pula ko. Ayan, di ba gano'n? Ito, si brother Ridmar, alam mo po yan. May sinyas pa ang tayaran dyan Di ba gano'n? Mayroon ganyan. Mayroon ganyan. Hindi ko maintindihan. Pero honest sila. Honest. Kung 1,000 ka, sisinyasan mo na naman. Walang kasulatan. Pag natalo ka na, bakit 1,000 na agad? Ito yung sininyas pa niya. Bakit 1,000? Bato mo yung 1,000. Ibig sabihin, meron silang honest. Unsafe pa mga sabungero, bawal na dito dyan. Pero nang makita mo yung kanilang honest na, pag gano'n nila pagbabayan. Sa atin, mga Kristiyano, anak ng Diyos, may eternal life ng pangako ng Diyos. Pagdating mo sa tayo, nangungupit tayo. Hindi pwede yan.
madyong, lahat mo na mayroon po tayo sa lupa. Ha? Tingnan mo, makinig kayo. Kung hindi kayo naniwala sinasabi, pupunta kayo sa sabungan. Gawin sa madyong. Punta kayo. Bakit? Alam mo ba, Pastor? Mayroon nagpinto kasi dyan. Nasubukan mo sa sabon, nasubukan mo. Pero ang save ako no? Sinubukan ko punta sa sabungan. Kanya. Ang sasaya nila, sumisigaw pa sila. Yung mga hindi marunong sumigaw, yung mga hindi marunong umiti. Umingiti doon. Tingnan nyo. Maganda yung gano'n. Sa kanilang karakter, pakita na sila mo'y masayahin sa afflict na yan. Pagdating mo sa church, dapat magkaroon naman tayong kagalakan, kasiyahan. Amen. Pero mga mukha natin, para tayong tama lang. Tingnan mo yung mga mukha. Kung saan mayroon tayong telescope dito, yung mga camera dito, makikita mo yung mga mukha na ganyan. Di ba, parang araw. Yan pero ganyan. Makita yung tapos may replay. Tingnan nyo. Kung hindi mo makikita. Meron yung taga pa natin. Saka na lang yun. Tingnan mo yung mukha ni Sister Alvin. Diyan o. Camera. Nakuha ko kapatid. Si Brother Ed mo nandiyan o. Pagdating sa giving. Good. Mahalata na. Pagkita rin yung giving. Ganyan. Mga kapatid. Yung ugali natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Alam nyo mga kapatid. Hindi naman kailangan ng Diyos ang ating giving sa totoo lang. The Bible says. Hindi na kailangan ng Diyos ang ating giving. Kung bakit bibigyan tayong pagkakataon maging honest in giving, because God wants us to be blessed. Yan ang punto niya. Tingnan mo yung gawain ng salvasyon. Bakit? Tinayo ko ba yun para sa akin? Hindi. Naitayo yung gawain doon para sa ganun magpatuloy ang gawain, mayroong paggagadira, pagtitipon ng mga mananampalataya doon na makarinig po ng kinsahe upang sila naman ay magtayo. Iyan ang punto natin doon. Para maraming bang kaluluwa ang maligtas doon. Ganun na lang niya. Punto ng bakit tayo dyan. Hindi yun, nung tumawag sa akin po yung magrupo, tumawag. Basta, meron kayo doon ba? Meron. Tayuan natin yung building, pinatayuan. Wala tayong pera. Yung karoon na lang na pera natin na first fruits offering natin, kailangan ko ng 50. Karoon lang tayo ko 86,000. Ultimato hanggang coins. Hindi lang kung brother na. Bilang mo yung coins. Hindi lang. Para sa gawain din kayo tayo. Iyon ay future reward. Dating pupuntaan sa lang pagkatapos sa buhay na ito. Reward din naman tayo. Pinag-aralan sa Sunday school kanina. Pag ginawa mo ang katotohanan at sumunod mo sa katuwiran, there is peace in the family. Susuklin ng Diyos ang peace, hindi kayang bayaran ng pera. Peace. Mula sa taas po yung peace, ibibigay ng Diyos. Sunday school lang nag-aaral sa Sunday school lang. Ang liwaliwanag ng Bible mga kapatid. Paano lang magkakaroon ng kapayapaan kung hindi mo gagamparan isang pamuhay yung ibinigay ng Diyos sa atin na katwiran. Kaya mahalaga po yung mga kapatid. Tingnan niyo po. But the wisdom that is from above is pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits. Iyon po ay wisdom that is from above. Nilukalo kuma, dahil yung kinasirit nga, dahil tingato, may saan na dalus, na talim na, nalaing, nalakang maawatan, maadaan iti kaasi ti Diyos. Kaya napintas na ibubunga, iti may isang anak ti Diyos ng Kristiyano. Di jay mati, heavenly wisdom. Okay? Yung sinusuportahan natin na mission, mayroon ka nung po. Umatin yung dalawang membro ko nila pagdating po sa ating layman's training, soul winning. Magkatapos na po sa 29. Tingnan niyo po sila. Sinusuportahan 1,000. Hindi nasasayang ang support natin dahil sa gawain doon po sa Nigeria. Pag tumilos ang pastor at ang mga kagrupo niya o yung kanyang mga members, pag susunod nag-visit, yung 1,000 na binibigay natin, malaki ang may tutulong sa kanila. Yung pagkain, merienda nila at may lakas pumunta to bring the message of repentance, ay malaking tulong sa kanila yung binibigay. Kaya hindi nasasayang mga kapatid. Kung may kukumpute lang natin lahat ng expenses, kulang pa rin.
Kaya I challenge you members. I challenge you. Itong mga bagay na ito sa lupa, bakit hindi natin sundin? Ang title ng mensahe, The Road of Thorn. The Road. Alam niyo naman yung road, daan. May isang dalan. Right? Sa Maynila, ang daming daan. Quezon Boulevard. Hindi ba gano'n? Mayroong Ken Road. Yan. Hindi ba mga ganyan? May mga pangalan yung road kasi pag road, ang daming road. Yung mga ginugod na daw yung road na yan. Hindi natin maintindihan. Pero yung road na ito ay pamaraan ng Diyos na daan kung bakit po yung mga inilagay ng Diyos sa ating mga daan. Kahit anong klaseng mayroon dyan sa daan na tinatahakan natin, we should enjoy our life. Bakit? Sandaling tanggalin ng Diyos yung thorn, kaya nang ilagay ang thorn, kaya niya rin kung maging marmol ang daanan natin, walang posible sa Diyos. The only thing for us is to obey His word. Okay? The road of thorn. Sa 2 Samuel 22:45. 2 Samuel. Basahin natin sa 2 Samuel. 2 Samuel 2:22. Nakalagay po sa Bible. Open with me your Bible sa 2 Samuel. Pangalawang Samuel 22. 22 verse 45. Ang sabi ng 45, strangers shall submit themselves unto me. As soon as they hear, they shall be obedient unto me. Iyon po ang 2 Samuel. The road of understanding heart. Yung tinutukoy ni stranger, estrangero. Pag estrangero kasi from the word strangers, ay parang bisita. Parang temporary, hindi permanente. Yung ibig sabihin niya, stranger. We are not of the world, sabi po ng Panginoon. Hindi tayo taga sanlibutan ngayon. Kaya tayo po mga estrangero sa lupang ito, dapat mapagpasakot po tayo. Saan tayo mapagpasakot? Yung pong final destiny na ating pupuntahan. Sino yung maaari yun? Ang Diyos na tumubos sa atin, yun po ang ating dapat tayo mag-submit. Dahil yung sanlibutan na ating pong ginagalawan ay pag-aari niya. Kaya, the way how to serve, ay yung pong pamaraan ng paglilingkod, ay dapat tayong matuto, isubmit. Isasubmit natin. Yung kung mayroong tayo na ugali na ayaw ng Diyos. Yun lang ba ang isasubmit natin sa Diyos? Yung ugali na mayroon po tayo na ayaw ng Diyos, isubmit natin sa Kanya. Para ang Diyos na ito, siya po ang magtatanggal yung ugali natin na masama. Upang yung ugali natin na mayroon tayo, yun po ang palakihin ng Diyos upang tayo po'y maglingkod na mayroon pong katwiran. Amen? Amen? Yun pong dapat natin gawin. Upang sa ganon, ang sabi po ng Bible, ipinaalala ng Diyos sa atin na matuto tayong makinig sa instruction ng Diyos upang sa ating pamumuhay sa lupang ito ay hindi po tayong talunan. Kaya we should listen God's instruction. We cannot walk in God's way without submitting ourselves to learn His ways. Dahil po yung pamaraan ng Diyos na tayo mamuhay sa lupa, marami pang hindi natin alam yung gusto ng Diyos sa ating buhay na ating hinirang. Marami pang hindi natin alam. Kaya dapat tayo matuto bilang estudyante. Yung nagtapos po ng seminaryo, hindi ibig sabihin nagtapos ka na, tapos na. Hindi po. We still consider ourselves to be the students of the Bible. Katulad yan, nag-aaral ka ng teacher, nagtapos ka na pagka-teaching. Ay, graduate ka na, tapos ka na dyan. Sa Bible, continuous pa rin. We still student in education. Nangmusanay. Dito sa Bible, kahit nagtapos ka, kahit doctor of theology ka, continuous students ka pa rin sa Bible. Bakit? Bakit? Yung salita ng Diyos kasi magkaiba yung word. Dahil di kami sa unya ako Diyos, may isang ubog na sa ulo. Maana maibus iti kahit nang ipaawat ka na tayo. Maibus man, ti kinasirip ti daga. Ang pailan nga maibus ti minsa, iti bibya ka na tayo. Taday ti sa unya ako Diyos, may isang ubog.
Saan may Diyos? Remember that. Ha? Kaya kung bakit gano'n? I am the root of understanding heart. Kaya itong mga estranyero o itong mga dayo na tayo po yung mga anak ng Diyos na dayo sa sanlibutan ito, magaling din po si Satan. Kasi si Satan po, gumagawa rin po ng paraan sa ating pakikinig. Satan wants to destroy our hearing upang hindi natin maintindihan ang instruction. Kaya napakahalaga ang instruction eh. Ha? Kaya tingnan ko itong mga karir o police karir. Ang instruction sa kanila, they have to be very careful to hear the instruction from the superior officer. Because kung oras magkamali ka sa instruction at hindi mo makuha yung gusto ng superior officer, magkaroon po ng malaking trahedya o tragedy. Lalo pagdating po sa bakbakan sa ating kabundukan o saan nagtatago itong mga hinuhuli ng mga kapulisan. Sa ating digbahan panluwa bilang mga anak ng Diyos, we are soldiers of Christ. Amen. Ngayon mahalaga sa atin po yung instruction mula sa salita ng Diyos na dapat natin po pakinggan maigi. Huwag natin makinig sa worldly voice o worldly singing. Dapat tayong makinig sa heavenly singing o itong pag-aawit ng makalamit na pag-aawit. Amen. Itong mga young people mahilig sila yung awitin. Ano yung inaawit yung young people? So si Melody, maraming inaawit yan. Hindi ko minsan, alam mo, yung mga young people, pag umaawit, malayo ka lang, may narinig kang umaawit. Pero pag lumalapit ka, mawala na yung awit. Bakit ganun? Bisa nga, amen! Ngayon ka ron? Ay hindi. Pag ganyan na lumilit ng awit tapos wala na, ibang inaawit yun. Kaya, pag lumalapit ako sa mga kadalagaan, alerto kayo sa kanilang inaawit, kayo tayo mga magulang. Si Bless nga, minimulot rin yung pag-awit ni Bless. Yan, sinisigawan yung mami niya. Oy, Bless, yung inaawit mo. Yan. Kasi, kaya inilagay dito, ano yung inilagay dyan? Dito. Oh. Tapos inilagay sa kanilang cellphone. Hindi natin alam kung ano yung inaawit mo nasa cellphone. Bro, magaling din mga yang ngayon. Ano yung inaawit siya? Makalangit naman. Kahit hindi. Meron gano'n. Pag nahuli, lalagarin ko yung bisita, pag gano'n ganyan. Talagang wala din masasayang ganyan. Wala. Kahit kaisa-isang doktor yan. Kaisa-isang doktor yan. Bakit? Hindi kasi maganda yung gano'n. Hindi tayo magpalayan ng Panginoon. Yung mga young people, pag ganyan, pahati-hati. May kahati pala ako. Hindi ayaw ng Diyos may kalang-kalang hati. Gusto niya buong puso maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Itong mga young people, madali sila masilo sa merchandise setan. Instruction, hear the instruction of God. Pag makinig ka, hindi ka natatalo. Pag nakinig, yakbay ka agad. Pag sinabi na ikaw, ganito Mario, magliligaw ka, isa lang nililigawan. Sa oras na gusto mong kailangan mo na. Ay hindi, kahit hindi kailangan, nililigaw na. Eh paano sinagot, hindi niya pa kailangan pag-practice. Hindi mo pwede gano'n. Diyan tayo galing. Pag-practicean yung saan ka tayo galing. Pero ispitin natin yung saan tayo galing, mga kapatid. Kung bato ka galing, ispitin mo yung bato na yun kasi doon ka galing. Wala kang tayo galing. Tapos pag-practicean mo yung saan ka galing. Ha? Makinig po. Hear the instruction of God. Makinig tayo at matutong makinig yung instruction ng Diyos. Kung hindi ka makinig sa instruction, isang ka makinig. Hindi ba? Eh, setan. Talo lang kasi setan na Radio Alex. Botiasyon. Talo lang din si Botiasyon. Kung saan ka makinig? Yung malinaw na malinaw, talo lang din yun. Alam niyo yun, yung malinaw na malinaw. Tubig yung pasaw. O tama, tubig ka. Pag nainom mo yun, umaya, yun ka na. Ayun, malinaw na malinaw. Malinaw sa paglitaw ng araw. Ha? Yung pulang kabayo. Sino yung pulang kabayo? Oh. Alam niyo, itong mga hordapper eh. Wala, magbago-bago na kayo. Kasi pag pulang kabayo ang mayroon sa inyo, pwede yung malilang magbulan. Pero yung nandoon, kung anong tinanim, aanin mo rin ang pula. Ayun niya. Baka alam naman, minum ka ng pulang kabayo kung sa aani ka ng Pangalawang puntos. Sa
Sa Samuel 86:11, the road of uprightness, the road of uprightness, I will walk in thy truth. God, make me sincere in serving. O Panginoon, bigyan mo ako ng katapatan sa paglilingkod. Let my heart fix. I-fix ng Diyos ang ating puso na hindi po dalawa-dalawa. Kailangan fix. Kung isa-isa, hindi mo pwede dalawa. Alam niyo ba yung fix? Nakaintindi naman mga young people ang fix eh. Bakit? Hindi fix sila. Fix. Natindihan melody? Fix. Hindi mo pwedeng salawa. Kundi fix. Na-fix na. Na-inuhon na. Na ang Diyos lang ang paglingkuran at susundin nyo. Susundin natin. Kaya, fix for God and firm in faithfulness. Pag sinabi ng Diyos, paglinggo, tingnan niyo po ang ideklara ng Presidente. Makinig po. Pag ang Presidente ang nagdeklara na hari di bukas, panglahatan sa bansa, sumunod sa deklarasyon na holiday. Di ba gano'n? Kahit wala sa kalendar, pag sinabi, hari di bukas, petsa, ganito, lahat maging masumbre sa pinag-uutos ng ating Commander-in-Chief. Pag sinabi naman ng Diyos, sa linggo, lahat umatin ng church. Nasaan yung iba? Nasa outing. Yung iba, namamasyal. Yung iba, nasaan? Nag-date. Yung iba, nasaan yung iba? Pag ang Diyos ang nagsabi, the root of uprightness, nasaan ang ating sinseridad? Pinag-aaralan natin sa Sunday School na ganito pala ang gusto ng Diyos, ganito pala ang kaaya-aya sa Diyos. Pero ang ating paa, iba naman ang linakad. Hindi magtugma yung ating pinakinggan ng instruction sa ating paglakad. Pagkaroon tayo ng kaswerte dyan mga kapatid. Kung sa military, ang kumandang sino commander, ganito ang gawin nyo sa kabundukan. Oras na ikaw ay mag-disobey ng command, malalagasan ng malaking kaswerte yan. Sa Kristiyanong pamumuhay, magkakaroon tayo maraming backslider. Bakit? Hindi tayo marunong masunurin yung pinag-uutos ng Diyos sa atin na dapat natin gampanan upang tayo magpalain ng Diyos. Amen. Are you with me? Amen. Ayan. Fix for God. Our commitment and our duty. Duty to pray. Obligado ka manalangin sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng pray? Kung sa military, contact sa langit. Huwag mong kalimutan na hindi mo kontakin ang Diyos. Bakit? Siya ang may-ari ng buhay, siya ang may-ari ng ating kinabukasan, siya ang may-ari ng ating safety, siya ang lahat ang may-ari sa atin. Amen. Kaya kontakin mo ang Diyos. Ano kung kontak ko sa magpasalamat ka sa iyo sa ako'y buhay ngayon. O Panginoon, salamat sa iyo. Nakamtan ko ngayon ng biyaya. Salamat. Marami na dapat magsalamat sa Diyos. Amen. Sa magitan ng panalangin, contact. Hindi ka pwedeng nasa kabundukan, hindi mo kontakin ang headquarters. Kontakin mo ang headquarters para alam nila kung anong ginagawa sa kabundukan. Sa atin ang bilang mga anak ng Diyos, kontakin naman natin ang langit para maalam mo na, alam ng Diyos ang ating ginagawa. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Pero kung gustong-gusto kasi ng Diyos, na laging ikukontak natin anong nangyari sa atin. Pribilehiyo sa atin na gampanan natin yung gusto ng Diyos na ang Diyos naman ay nagagalak sa ating buhay. Iyon ang gusto ng Diyos at ito ay privilege sa atin. Amen. The highway of the upright is to depart from evil. Naayon po sa Proverbs 16:17. The highway of the upright. Yung kalsada na ating po dinadaanan na kalooban ng Diyos na pamumuhay natin. Dapat matuto tayong i-hate ang evil. Ano yung mga evil? Alam niyo naman yung mga evil. Hey, ano yung mga evil? Yung mga larong ganyan, hindi lang yun. Yung ginagawa mo, karakter ni Satan na evil, na ginagaya natin, na ayaw ng Diyos. Dapat matuto tayo kung, humiwalay. Tingnan nyo, eto, ang sakit ng mga young people, yung disobedient child. Eto, young people, kahit ikaw ay isang doktor, kahit ikaw po ay isang kernel,
Kahit nurid-nuray ang magulang, matuto pa rin ang anak gumalang sa magulang. Bakit? Bakit? Binigyan ng authority ang Diyos, ang magulang, na respetuhin ng mga young people. Ako lang di ba, Alex? Maging sakaling palagay mo, Cornelia. Walang asawa. Porque bobo yung nanay na, tatay niya, kasi nurid-nurid sila, ay mga elementary lang. Matuto, gumalang sa magulang. Bakit? Iniuutos ng Diyos to respect the parents. Hindi dahil po sa karunungan nila, kundi dahil utos ng Diyos. If you love the Lord, matuto ka gumalang sa magulang. Rumirespeto ka sa kanila dahil doon, hindi sa kanila. Amen? Walang nag-aim sa mga young people lang. Young people, amen? Amen! Maya aim sa bibig pagkatapos sa paggawa Sige. The highway of the upright is to depart from evil. For the last point. Sa Psalm 86:11, the road of God's mercy. Unite our heart to fear thy name. Pagkakaisa ang puso natin na magkaroon ng katakutan, pagtitiwala sa pangalan ng Diyos. Sa Proverbs 16:6, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Sa kaawaan, ipanangaasikin kinapudno, iniquity, di ko ba, adda-kada tayo masana na pintas, maugasan tayo maiyak. Gabuti pa nagtalit tayo iti Diyos. Umadayo tayo marod ti evil na ugali ni Satan. Kung sana ang mga Kristiyano ay maging pasunurin sa Diyos, wala nang mahuhuli sa droga, wala nang mahuhuli sa lasinggero, hindi mo problema ang kapulisan. Hindi mo problema ang mga pulis, yung kung mandarukot, ay yung mga magkikidnap, mga matay tao. Bakit? May takot nga ang mga tao sa Diyos. Kaya gusto nilang maging masunurin sa Diyos, mabuting mga manyak. Kung bakit mayroon tayong mga dibakal na kapulisan? Because dahil sa ugali ng mga lipunan na hindi masunurin sa batas. Hindi naman pwede hindi muliin niya. Kasi kaya nga, ang Diyos siya rin po ang nagsasabi, yung kaawa ng Diyos at ang katotohanan na mayroon sa Diyos, yun ang maghuhugas sa atin at ang pagtitiwala sa Diyos. Dapat matuto tayong hiwalayan yung mga evil na karakter ng mga nasa sanlibutan. Matuto tayong gumalang. Paano yung ating pong kapulisan, yung barangay kapitan, kurakot si kapitan, kurakot si ganito, kurakot. Kung kurakot, huwag mawala ang respeto mo sa kanila kasi elected official pa rin yan. Good morning, Mayor. Kanya naman yan. Hindi po si kurakot eh. Kung respeto, nilalawin pang sarili yung pagkakurakot niya. Marunong ka pa rin gumalang. Ganyan. Kung yung teacher mo ay lalaki, 3 ang asawa, matuto ka rin pa rin gumalang. Sir, good morning. Kaya ba yan? Hindi po okay. 3 asawa yan, hindi ka matutong gumalang. Gumalang ka pa rin. Pero pagdating yung 3 asawa, hindi ka sumasama ayon doon, pero nandun pa rin yung paggalang bilang ganyan lang. Kurakot si Hepe. O si Hepe, pag sinabi ni Hepe, lahat po ng mga batang edad, alas 9 ang korpyo. Kurakot yung Hepe na yun. Hindi yan. Maging mas muling ka sa utos, walang problema. Kung ikaw ay naglasing ka alas 9, sabi ni Hepe, alas 9, dapat wala nang pag-alagala na yung pito. Ikaw pag-alagala, nahuli. Salamat mo, Hepe, kurakot. Hindi ang kurakot pinag-usapan niya. Yung instruction, disobedience of forget. Kung nagtanim ka ng mansanas, aani ka rin ng mansanas. Hindi pwede kumani ka ng mangga. Nakakala mo yan ulit. Pag sinabi ng magulang mo, Corpio, alas 11, dumating ka na una. Mayroon kang mararating. Kung di simenteryo, kaya pag-ingat-ingat ang mga young people, may mga young people ito, pag-ingat-ingat. Yung word disobedient, mayroon kayong mararating. Anong mararating? Dalawa lang po yan. Simenteryo o host. Wala kang sinasabi, host lang ang sinabi ko.
Sa Proverbs 6:7, when a man's ways please the Lord, He maketh enemies to be at peace with Him. Kung ang mga tao sana sa lupa ay napiglis ang Diyos sa kanilang ginagawa, yung rebelding kaaway natin, pwedeng maging at peace sa atin. Bakit? Ang Diyos ang gagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan. Amen? Amen. Kaya, Christians, I challenge. Don't ever allow Satan to use yourself by doing disobedient character or attitude. Wala kong makikita, wala kong ganansya. What's the benefit of being disobedient? Ang sabi ng Bible, disobedient will be chastised. Gusto niyo ba yung chastise? Papaluin ng Diyos yung mga disobedient child of God. Pero kung maging masunuri ka, pagpalay ka pa ng magulang, sagutin pa ng magulang yung hinihingi mo, bibindisyonan ka pa ng Panginoon, protektahan ka, bigyan ka pa ng gala, bigyan ka pa ng good health. Ayaw mo yung ganyan? Obedient kayo. Ayaw mo yung ganyan? Kaya, napakabait ang Diyos sa atin. Kahit yung kaaway mo na ayaw makikita ang kanyang mukha. Parang kung nakikita ko mukha ni Joy, parang umakas ang araw. Pag meron tayong galing din pag nakikita ko si ganito, yung araw ko parang visit na. Hindi gano'n. Pag nakikita ko yung kaaway, that's what I'm saying. Kasi nandito yung kaaway. Bakit? Kung magkita ng pagsunod mo yung gusto ng Diyos, God will be at peace. Yung enemy, kung saan ang Diyos ang kanyang puso, makipagkasundo ka, kung saan mo, yung inaayawan mo sa church. Bakit? Wala mong posible sa Diyos yan. Kasi yung batang yan ay obedient child. Samantalang ikaw, disobedient. Dahil sa'yo, madadamay sa paglilingkod. Kaya ikaw, pakinggan mo, makikinig yun. Lahat ng pinakamatigas na puso sa lupa, walang matigas. Sa harapan ko ng Diyos, pag siyang Diyos ang kumilos. Amen. Remember that. Sa salita ng Diyos yan When a man's ways please the Lord, He maketh even his enemies to be at peace with him. Proverbs 16 verse 7. Nasa Biblia pa ang ating basihan. Kung ang batas ng gobyerno, mayroong constitution, mayroong civil law, mayroong criminal law, iyon pang basihan. Dito sa Christian life natin, we have the Holy Bible. Our evidence. Ebidensya at papatunay ang ating sinusunod na salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, I challenge you, young people, mga ladies. Yung mga ladies, tigilan nyo yung bibig nyo ng bubunganga. Young people, tigilin nyo yung ugaling hindi masmurin sa magulang. Kasi may mga young people na matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo mo, darating yung araw na anihin mo yung matigasan ng ulo, sana hindi pa mangli. Pero pag ikaw yung maging masmurin sa Panginoon, God will bless your life, God will protect you, God will preserve you. Amen, young people? Amen. O God Almighty, salamat Panginoon sa inyong salita. Dalain niyo po, O Diyos, na bendisyonan niyo po ang inyong salita upang mga young people ay mahamon sila ng manindigan sa pananampalatayang obedience. Na the word obedience ay iyong pong kinagagalak, Panginoon. Ang word obedience ay nagbibigay ka ng preservation, protection and safety at kagalakan at magkaroon pa ng kapayapaan sa bawat pamilya ng bawat. Sana ito po, O Diyos, na karamihan ay hindi sinusunod ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng matatag na pananampalataya upang kami, Ama, ay mamuhay na ayon sa iyong gusto dahil ang aming buhay hiram sa iyo. Dalahin ko, i-bless mo ang bawat nandito ngayon, O Diyos. At dalahin ko rin, O Diyos, na tatawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Ang mga kapatiran sa Norway, sa Hong Kong at Singapore ay pwedeng, Father, na ingatan mo din sila. Nanawa sila ay maging masunurin sa inyo at magiging tapat sa lahat ng panahon sa kanilang pamumuhay. Ano man po ang problema na kinaharap, ay sila po ay tapat pa rin na maglilingkod sa inyo. Dahil ikaw pa rin ang dahilan kung bakit kami po ay mabubuhay pa. Kung bakit kami po yung tinubos. Because you want us to serve you faithfully. I pray, Father, na bigyan mo pa kami pagkakataon ng Panginoon na magamit kami sa iyong ministry. And challenge the people to come to the altar, men upstairs, mga women's downstairs. Hamunin ko kayo, members to come forward at tayo po'y magkaisa o magbuklod ng panalangin in unity and prayer to praise and to thank God sa lahat ng panahon na pinapagkaloob niya sa akin. Come forward. Sa aming mga bisita, second time, first timer,
if you want that I will include you to our prayers, may that come or raise that hand kasi hindi tayo sapat dito sa harap. Pwede mo po dyan at raise yung kamay, isali kayo sa panahon. Thank you, sir. Sino pa sa mga thank you, sir? Okay, pakiyoga. Thank you. I will include you to our prayers. Sino ba yung mga gusto mong ma-include sa prayer sa ating mga bisita o sa ating mga sakwa? Meron ba dito? Thank you, sir. Sana ka upo. Young people. Wala sa mga young people. Gusto bang ma-include ka sa panalangin ng people? Meron ka bang gustong baguhin sa buhay mo? Why not try start ha? Young people. Wala? Meron ka bang problema? Meron ka bang problema na hindi malutas? Why not ka rest of hand and I will pray for you. Panginoon na maunaway, salamat sa mensahe. Pinalalahanan mo kami, O Diyos, na mamuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ang puso kung maging tapat sa lahat ng paglilingkod mo. Ano man po ang problema na aming kinaharap bawat isa. Ang aming paglilingkod ay dapat matatag kami, O Diyos, sa lahat ng panahon. Dahil ikaw na Diyos, kahit kami nagkakasala sa iyo po ay matapat ka pa rin, Ama, na pinapagkaloob sa aming hinahingat ng lahat. Dalayan ko, Ama, na lahat nandito sa altar, mga men at mga women, ay pwede, Father, please, katagpuin mo sila sa kanilang pangailangan, Ama. Spiritual o katatagan ng palataya ay pagkaloob sa kayo nila, Panginoon. Yan po, mga men. Ang daming tukso ng sanlibutan mo, Diyos, na hindi namin kaya sa lupa. Pero ito pa rin ang aming pag-asa. Na tumulong sa amin sa aming mga kahinaan kapag kami pilaring matatag. Mga hindi nag-forward ay pwede, Father, na ingatan mo rin sila na huwag mo pabayaan ang kanilang pamilya na makilala ka na mayroong Jesus Christ sa tagapagligtas. Meron kami isang bisita o first, second, third time sa ito, Father. Bigyan mo siya o gano'ng pagkakataon makilala kung lubusan sa pamaging pagbigyan mo sa kanya ng matatag na pananampalataya na hindi lang siya maligtas kundi ang kanyang magulang at ang kanyang mga kapatid. Kung hindi, O Diyos, pati rin mga kasundaluhan na makilala ka mayroon Jesus Christ at tagapagligtas sa Pinibya. At mayroon din tagapagligtas sa hanay mo ng kaaway. Sa lahat ng dako na ng pumuhay, ligtas mo rin sila, O Diyos. Mayroon pagkakataon, makarinig ko ng mensahe ng preaching of the Bible. Galayin rin, O Diyos, sa lahat na nagtaas to bless them, God. I pray, O Great Father, nagdagang pa nga yung buhay kalusugan sa bawat isa. Tayo magkikita mo rin. Ikaw lagi makita. Salamat sa mga blessing. Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsibalik sa mga kuha.